Itinaas na sa 250,000 piso ang pabuya para sa ikadarakip na mga sospek sa pagpatay ng estudyante ng UP Los Baños na si Ray Bernard Peñaranda. Mula sa Laguna, nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Mike, 2 araw matapos mapatay nga itong third-year UPLB student na si Ray Bernard Peñaranda, hawak na ng Laguna PNP ang umaming kasamahan ng 2 sospek na mismong pumatay at sumaksak dito sa UPLB student. Ayon dito sa sospek na hawak ngayon ng PNP, siya ang nagsilbing lookout ng 2 niyang kasamahan. So kasalukuyang kinukunan na siya ng statement at inaasahang pipirmahan niya rin ang confession dito sa harapan ng mismong kanyang abogado dito sa loob ng provincial headquarters ng PNP sa Santa Cruz, Laguna. Kabilang ang sospek sa 3 personalidad na inibitahan kanina ng PNP para sumailalim sa investigasyon at pagtatanong dito. Kukunin sa atin ng info. 3 tao ang inibitahan ng Laguna Police kaugnay ng pagpatay kay UPLB student Ray Bernard Peñaranda noong linggo ng umaga. Pero sabi ng PNP, hindi pa itinuturing na suspect ang lahat ng ito. Maaring may alam daw ang mga ito o may nakita, maaring wala rin naman daw. Ang inaasahan ng pulisya, kahit man lang isa sa mga ito ay makapagturo sa 2 tinutugis na suspect na nakita sa CCTV video na umaaligid sa labas ng Umali Subdivision sa Los Baños, Laguna bago maganap ang krimen. Malinaw daw sa investigasyon ng pulisya, robbery hold-up lang ang motibo ng mga suspect. At base sa RT sketch na inilabas kahapon, kilala na raw ng pulis ang isa sa mga suspect. Dati na raw itong nasangkot sa mga kasong robbery hold-up sa naturang lugar at nasa 20 taon daw ang edad nito. Ito yung mga grupo lang ng mga parang adik-adik na mga kabataan na mga out of school na involved na rin sa mga ganitong trabaho ng pagnanakaw. At yung sinasabi kong suspect, alam namin na ito ay involved sa mga kaso ng mga pagnanakaw. Ang pabuya sa makakapagbigay ng impormasyon para madakip ang mga sospek nasa 250,000 pesos na mula ito sa DILG, Laguna Province at Los Baños Local Government. Isang manhunt operation na ang ikinasa ng Task Force Ray. May 30 pulis naman ang inassign sa loob ng campus ng UPLB. Pinaka-long term yan is yung parang unified patrol system ang gagawin namin. Unified patrol dahil magkakaroon ng UPLB, kasama yung pulis natin, kasama yung barangay Tanod as our partners or force multiplier. Mike, umaasa yung mga PNP Laguna dito na makukuha nga mula sa suspect yung impormasyon, specifically yung pangalan at yung pagkakakilanlan nitong mga suspect. Yung 2 mismong sumaksak at pumatay kay Ray Bernard Peñaranda, habang samantala binibigyan na rin ng police escort o kinumpirma ng PNP Laguna na bibigyan na rin ng security escorts itong mga kasamahan ni Peñaranda nung naganap ang krimen dahil sila daw mismo ang direktang makapagtuturo sa suspect o sa 2 suspect na mismong sumaksak at pumatay kay Peñaranda oras mahuli ng mga ito. Mike. Maraming salamat, Chino Gaston. Samantala, umamin ang nanay ng isa sa mga batang hamog na nambasag ng salamin ng bus kaya nabugbog na may pagkukulang siya kaya napapariwara ang anak. Pero labis-labis naman daw ang ginawa ng bus driver at konduktor sa kanyang anak. Kaya naman desidido raw siyang kasuhan ang mga ito. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Physical injuries in relation to Republic Act 7610 o child abuse ang reklamong isinampa ng QCPD, Women and Children's Desk, laban sa bus driver na si Allen Viado at konduktor na si Norman Villasan, makaraang sakta ng 2 batang hamog na itinuturong bumasag ng windshield ng pinapasada nilang Unicab transport bus. Kanina, nagbigay na ng salaysay sa pulisya ang ina ng 16 na taong gulang na batang nakuha ng video na inupakan, tinadyakan at tinangkang paluin ng tubo sa ulo ng driver at konduktor. Hindi ko talaga matagalan. Tingnan yung gano'n. Kaya nga po pag pinapakita yun, umaalis ako. Masakit to. Sobra. Nag-ugat ang gulo ng sumakay sa bus ng inireklamong driver at konduktor ang grupo ng mga umunoy batang hamog. Wala raw pambayad ng mga ito, kaya pinababa sila. Pero pagbaba ng bus, pinagbabato nila ito. Dahilan para mabasag ang windshield ng bus. Palaban din ang mga bata na hindi basta-basta sumama sa driver at konduktor. Gayunman, ayon sa 38 anyos na inang itinago namin sa pangalang Dolores, desidido siyang kasuhan ng driver at konduktor hindi para makaganti, kundi para raw turuan ang mga ito ng leksyon.
sana harapin nila kung ano yung ginawa nila. Ang ganda-ganda pa naman na approach nyo dito sa akin. Nung pumunta ako, naawa pa ako sa inyo, pero hindi pala ganun ang pangyayari. Mas nakakawa yung ginawa nyo sa anak ko. Kahit na anong mangyari, kailangan lumantad kayo. Hindi ko kasi akalain ganun ginawa nila sa anak ko eh. Tsaka gusto ko na ilabas yung anak ko, mababaliw yun dun eh. Dahil na-trauma siya. Hindi ko makain, hindi natutulog. Walang hanap buhay si Dolores. Ang kanyang mister, wala ring permanenteng pinagkakakitaan. Para kay Dolores, ang masaklap na sinapit ng kanyang anak ay mistulang isang kalabit sa kanilang mag-asawa na kailangang pagtuunan ng pansin ang pagpapalaki sa kanilang mga supling. Dapat tutukan ko din tong anak ko na ito dahil pinapayagan po namin siya kung saan siya pupunta eh. Hindi naman po namin alam kung ano talaga yung nangyari o mangyayari sa buhay niya. Nakalabas na at itinurn over na sa mga magulang ng Social Services and Development Department ng Quezon City Hall ang 15 anyos na nakunan din ng video na sinaktan at nagtangkang tumakas ng maganapang komisyon. Pero ang 16 na taong gulang na anak ni Dolores mananatili pa sa kamay ng mga social worker habang inaantabayanan ang resulta ng kanyang drug test. Makaraan itong mapag-alamang gumagamit daw ng marijuana. Ito na rin daw ang ikalawang beses na napasok sa Molave Youth Center ang 16 anyos na binatilyo na noong unay nasangkot naman sa insidente ng saksakan. May monitoring din po yan and coordination with the barangay. Pero kung mismong ang magulang ay hindi naman committed, no? At hindi decidido talagang tulungan ang mga anak, medyo mahihirapan po tayo. Ayon sa Social Services Division, isa ito sa pinagtutuunan nila ngayon ng pansin dahil bukod sa mga kinasasangkutang kaso, sa edad nito ngayon, magdadalawa na raw ang anak nito mula sa kapareho niyang menor de edad na live-in partner. Basta po dumating na lang yung time na ganun, nagsama sila sa bahay, tapos buntis nga daw po yung babae. Yung pagkapanganak din po ng babae, ako nag-alaga ng baby, ako po nagpagatas. Pero ngayon po, hirap na kami. Wala kaming kuryente. Titiyakin at pag-aaralan munang maigi ng Social Services Division kung kailan at kung wasto na bang ibalik ang bata sa magulang para na rin sa kinabukasan nito. Nung una po, sinabi na din po nila sa amin yan at meron pa pong agreement kami na kasulatan na kung anong gagawin nila para hindi ulit maulit yung ginawa ng kanyang anak o hindi ulit mapabalik sa amin yung kanyang anak. But apparently, barely a month or 2 months, nandito na ulit. So, iyon yung mga nangyayari kahit nangangako sana ang pangako ay tuparin. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Muli po nagpapaalala ang mga otoridad, doble ingat para iwas sunog. Sa Barangay Addition Hills sa lungsod ng Mandaluyong, abot sa 20 bahayang natupok. Nagsimula ang apoy sa bahay daw na mag-asawang nag-aaway. CJ Sabalde, naka-Alerto 24. Agad itinaas sa ika-4 na alarma ang sunog sa Block 37 Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Umabot sa mahigit 40 fire trucks mula sa mga kalapit na lugar ang rumisponde. Maski pa lugar at gawa pa sa light material sa mga bahay. Pasalamat nga ako, hindi nabot. Salamat sa Diyos. Biglang lumaki apoy eh. Kaya wala na kaming magawa kundi tumawag ng bombero para apulayin yung apoy. Tinatayang nasa 20 bahay ang nasunog at nasa 40 pamilya naman ang apektado nito. Away mag-asawa ang sinasabing pinagmulan ng sunog. Iniimbestigahan na ito ng BFP. Nakita raw kasi ng mga kapitbahay ang mag-asawa na nagtatalo. Hindi nga niya magawa-gawang masaksa kasi pilit niyang buksan ang pinto talaga. Nang nakatakas na raw ang babae, naiwan sa loob ng bahay ang mister nitong nakilala lamang sa pangalang Peter. Ilang minuto lamang daw matapos nito, nagsimula na ang apoy sa bahay ng mag-asawa. Maling siya lang dahil siya lang naman talaga ang tao sa loob ng bahay noong oras na yun. Nasa Mandaluyong Medical Center na si Peter matapos itong kuyugin ng taong bayan. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad kung ano ang eksaktong pinagsimula ng apoy. Bagsak po kasi yung yung mga bahay po natin. So ate pa pong aalamin at i-verify po natin. For the meantime, undetermined po yung pinagmula ng apoy. Dahil sa sunod-sunod na sunog, itong mga nagdaang araw, muling nagpaalala ang BFP. Ito pong panahon ng Marso ay mainit. Sasamahan pa po natin ng hangin. So talaga pong
malakas pong insidente o ang tendency na magano po tayo ng sunog. So, ingat lang po tayo sa mga ari-arian natin. Jay Sabale, naka-alerto.